Gawa tayo ng baseline o pinakang guideline sa pag-uumpisa ng ating gupit. Sa mga nagtatanong ano ba yung ibabaw, number 3 na clipper guard po yung ibabaw niyan. Dito tayo mag-i-start sa baseline o sa ganitong klase ng pattern na ating ginawa, naka letter L. And then gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Umpisa tayo dito sa may likod ng kanyang tainga. Sundan lang natin yung ating pinakang pattern na ginawa. Doon tayo magbe-base. Estimate sa paghagod para hindi masyadong mapataas. C-motion. Next natin, gamit naman tayo ng 0.5 na clipper guard. Malapit dito sa pinakang guideline niya. Para unti-unting mag-blend ito. Mas maganda yung unti-unti lang, hindi natin pupwersahin. Kasi pwede naman natin erekta pero mapupwersa yung pagnipis. Kaya ang purpose ng clipper guard para unti-unti na mag-fade dito at mas maganda yung transition niya. Importante, nagagamit tayo ng clipper guard. Next, zero close. Pwede nating ibaba yung adjuster niya na or i-half lang pag tumataas yung ating paghagod. Para sa pagbura ng guideline. O, diba? Nakaporma na siya. Naka-carve pa rin kahit yung ating ginawang pinakang guideline niya ay naka-eskwala o naka-letter L, ay carve pa rin yung magiging result niyan. Depende na kung paano natin buburahin. Dapat kontrolado ng ating kamay. And then overcomb, tanggalin natin yung makakapal na bahagi ng kanyang buhok. Gamit tayo ng trimmer sa paggawa ng lineup. Umpisa tayo sa sentro ng kanyang noo. Papunta rito sa kaliwa. One side lang yung ating ginawang tutorial nito para hindi masyadong mahaba yung ating video. And then V-cut sa likod. Ayun. Okay pa rin talaga yung ganitong klase ng gupit. Ahitan. Gusto nyo nang may forma na gupit. Ganitong gupit pwede. Tapos manipis yung ibabaw, naka-semi-kalbo. Linisin natin para suwabe-suwabe yung dating ng kanyang gupit. Maraming salamat sa ating mga followers, sa mga silent viewers, sa palagi ang pagsuporta, panonood ng ating mga video. Maraming salamat mga kabarberos.